Bumangga ang kotse nila sa isang malaking puno ng akasya. Malakas ang naging salpok ng kotse, pero laking pasasalamat ni Nessa at Lyra. Konting galos lang at mga pasa ang natamo. Masakit man ang katawan, pinilit ng dalawa na makalabas ng kotse. Naganap ng taong tutulong sa kanila, kaso nga lang walang makita. Mas lalo silang nakaramdam ng takot nang makita ang malaking puno kung saan sila bumangga. Teka, may hilo lang ba ako? O yan din yung punong nakita natin kanina? Napalingon siya sa mataas na damo na tumakip sa kanya habang umiihi kanina. Hindi siya maaaring magkamali. Ito nga ang lugar. Nessa, hindi ako pwedeng magkamali. Yan talaga yung puno na nakita ko kanina. Hindi kaya naliligaw tayo? Muling tinitigan ni Nessa ang puno. Tama ang kaibigan. Ito nga ang puno kanina kung saan may nakita siya. Hindi na lamang kinumpirma sa kaibigan para hindi madagdagan ang takot na nararamdaman. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung yan nga yun. Anong gagawin natin? Wala na tayong sasakyan. Mangiyak-ngiyak si Lyra habang sinusubukang tumawag sa kanyang cellphone, kaso nga lang walang signal sa lugar. Maya-maya ay nag-iba ang ihip ng hangin. Dumampi sa kanilang mga ilong ang mabahong amoy. Naaamoy mo ba yun, Lyra? Ikaw ba yun? Hoy, amoy ihi ng kabayo yun ha. Hindi naman ganun yung ihi ko. Pero bakit ganun ang baho? Pinagbasdan nila ang buong paligid. Nanindig ang balahibo nang makita ang puno ng akasya. Nawala ang nararamdamang pananakit sa katawan. Napalitan ng pangingilabot at pagtaas ng balahibo. Isang itim na figura ang nasa taas ng puno, nakatitig sa kanilang dalawa. Lyra, kunin mo yung mga gamit natin sa sasakyan. Teka, bakit naman? Huwag mo sabihin maglalakad tayo hanggang resort. Hindi tayo maglalakad. Tatakbo tayo, bilisan mo. Ha? Ano bang nangyayari sa... Hindi na natapos ni Lyra ang sasabihin. Bigla siyang hinila ni Nessa papunta sa kotse. Kinuha nila ang importanteng gamit pati na rin ang susi. Nagpasya na lamang si Nessa na balikan ng kotse kapag nakahanap sila ng tulong. Batay sa nakita ni Nessa, hindi nagugustuhin pang magtagal sa lugar. Lalo silang mapapahamak kung doon pa mag-aantay ng tulong. Bilisan mo na, dapat makalayo tayo sa lugar na to. Ano ba, Nessa? Ano ba nangyayari sa'yo? May nakita ako eh, hindi tayo pwede doon. Ano ba yung nakita mo, tao ba? E di sana humingi tayo ng tulong. Baliw ka ba? Kung tao yung nakita ko, sa palagay mo tatakbo tayo palayo? Kung hindi tao, anong meron dun? Tikba lang yung nakita ko. Huwag ka na muna magreklamo, bilisan mo na. Sa halip na tumakbo ay tumigil sa kalagitnaan ng daan si Lyra at doon nagsimulang magubad ng mga suot na damit. Lyra, ano bang ginagawa mo? Ngayon ka pa talaga naghubad? Eh di ba ganun yung dapat gawin kapag naliligaw sa gubat? Ano ka ba, naghubad sila para baliktarin yung damit, hindi para tanggalin? Utang na loob, isuot mo yan, bilisan mo. Muling sinuot ni Lyra ang mga damit. Pero ramdam ni Nessa, maraming nagbabantay sa kanila doon sa lugar. Hindi lamang ang tikbalang. Tuluyan silang nakalayo. Bit-bit ang mga bag. Naganap sila ng tulong sa paligid. Pareho na silang pawisan. Ngunit hindi yon inintindi dahil 3:00 na ng hapon at kailangan nilang makarating sa resort bago kumagat ang dilim. Nang makaramdam ng pagod, napagkasunduan nila na magpahinga muna. Naupo ang mga ito sa putol na katawan ng isang puno. Habang nagpapahinga, napansin ni Lyra ang katabing puno ng makopa. Hitik ang puno sa bunga, kaya naman nagpasya siyang kumuha upang kainin. Uy Lyra, huwag ka bastang pumitas ng hindi nagpapaalam. Baka magalit sa'yo yung may-ari niyan. Ha? Eh sino may-ari nito? Multo? Mga elemento.
Nasa gitna tayo ng gubat